hearts, O Lord, to listen to the words of your Son. The Lord be with you. And with your spirit. A proclamation from the Holy Gospel according to Mark. Glory to you, O Lord. Jesus left the district of Tyre and went by way of Sidon to the Sea of Galilee into the district of the Decapolis. And people brought to him a deaf man who had a speech impediment and begged him to lay his hand on him. He took him off by himself away from the crowd. He put his finger into the man's ears and spitting, touched his tongue. Then he looked up to heaven and groaned and said to him, Ephata, that is, be open. And immediately the man's ears were open. His speech impediment was removed, and he spoke plainly. He ordered them not to tell anyone, but the more he ordered them not to, the more they proclaimed it. They were exceedingly astonished, and they said, He has done all things well. He makes the deaf hear and the mute speak. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, dear sisters and brothers, and welcome once again to our Holy Mass. And in a special way, as we observe the feast of Our Lady of Lourdes, we remember all the sick people, and especially with this pandemic, we all know, and perhaps some of us, we ourselves got sick. We ourselves experience infirmity and weakness. We ourselves experience how it is to be taken care of. And we thank the Lord for the times we experience His compassion through the compassion of others. Kaya nga sa misang ito ay hilingin natin sa mahal na ina, tulungan ng mga may sakit. Tulungan ng mga nag-aalaga sa mga may sakit, ang ating mga frontliners. Lahat ng mga taong nangangalaga sa mga may hirap. At nawa matapos na, mabigyang lunas na ang karamdaman na bumabagabag sa atin sa loob ng 2 taon na ito. In the first reading, we heard how sadly the kingdom that was once great became divided. Sa mga nagsisimba araw-araw, kahit kasama natin sa online, lalo na mga may sakit at mga nag-aalaga ng may sakit, nasubaybayan nyo na kung papaano lumaki ang kaharian at nung panahon nga ni Saul, ang unang hari ng Israel, dumating si David hanggang kay Solomon. Ngunit dahil sa pagkakasala ni Solomon, at hindi lang yung kasalanan, kung hindi ang pagtalikod niya sa Diyos. At sinabi nga ay mahahati ang kanyang kaharian. Maliit na lang ang matitira para pagpatuloy ng lipi ni David. Out of consideration for David. But let us remember, this is not
because simply of the punishment of God. Rather, the division took place because of man's iniquity. Hindi lang binanggit dito sa unang pagbasa na nagrebelde yung 10 tribo na siyang hihiwalay, the northern kingdom. And what will be left will be the kingdom of Israel and Jerusalem, the northern kingdom. And that is why eventually they will say, this would be the lost tribes of Israel. Dahil nga, kaya lost tribe, dahil magkakahalo-halo na sila nung maraming tao. Yung sinimula ni Solomon, di ba kahapon, natandaan ninyo, dahil sa marami niyang mga asawa, pumayag siyang sambahin yung iba't ibang mga idolo, iba't ibang mga Diyos-Diyosan. At dahil doon, nagkahalo-halo. Kaya ang tawag sa kanila ay lost tribes, yung northern kingdom. Hanggang sa panahon ni Jesus, ang matitira lang na puro, yung nanatili sa pananampalataya, nanatili sa kanilang identity, nanatili sa kanilang pagsasama-sama, ay ang kaharian ni Juda, kung saan nandun ang Jerusalem. Nakakalungkot na makita natin ito ang nangyari sa bayan ng Diyos. Yung bayang pinili, yung bayang sinimulan ni Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Yung bayan na pinamunuan ni Moises umalis sa Ehipsyo. Kaya nakakalungkot to. Dahil nakita natin, bagamat tinawag ng Diyos, pinili ng Diyos, pero kung hahayaan natin ang kasalanan ang magwagi, kasalanan ang maghari, masisira. Mawawala din po ang lahat. Yung 12 tribo na pinagkaisa ng Diyos, sisirain din dahil sa kasalanan. At yun ang nakakalungkot na babala din sa atin. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa ay nakabatay sa Diyos. Ang tunay na pagkakaisa nakabatay sa katotohanan. Ang tunay na pagkakaisa nakabatay sa tunay na katarungan. Maraming uri ng pagkakaisa na inaalok ang mundo. Pero yun nga, nakita nyo, nung nagkaisa yung 10 na magrebelde, kaya sila nahiwalay sa kaharian ng Israel. Nagkaisa yung 10 na tumalikod, makihalubilo, kaya nga sa bandang huli, sila ay nawala, naglaho, hanggang ngayon. Kaya nga ang tawag nga, sabi ko sa inyo, the 10 lost tribes of Israel. Kung mapapansin nyo, mas marami sila kaysa doon sa natira. Di ba? 12 tribo, ang natira lang, 2 halos. Ang lipi ni Juda at ang Jerusalem. Sila lang ang nanatiling tapat. Kung tutuusin, parang bakit ganun? Pero ito'y dahil sa pagpili rin ng tao. Kahit anong gawin ng Diyos. Pero kung ang pipiliin pa rin ay mali. Sa itsura, sa umpisa, kala mo malakas, malaki, parang nagkakaisa, pero sa bandang huli, ito ang maglalaho. Ito ang mawawala. Kung tutuusin nga, hanggang ngayon, kahit yung kaharian ng Israel, wala na rin.
Dahil ang lipi ni David, hindi na yung makamundong hari. Ang bagong David ay si Jesus. Ang bagong susi sa pagkakaisa ay si Jesus. Ang bagong susi sa paghilom ay si Jesus. Kaya nga sa Ebanghelyo, nakita nyo, dumadaan ngayon si Jesus sa district of Tyre, on the way of Sidon to the Sea of Galilee. Alam niyo ba, iyon na yung lugar nung tinatawag na the Lost Tribes. Kaya yung Samaria, di ba naalala nyo, kaaway na nila yung mga Samaritano, kaaway na nila yung ibang tribo ng Israel, dahil ito nga yung humiwalay. Ito yung nagkaisa laban sa Diyos. At ito yung ngayon tinatawag ni Jesus, mabuksan. Alam niyo yung paghihilom dito, no? Yung deaf mute, nung hindi makapagsalita at hindi makarinig, ay simula lamang. Ang talagang paghilom na gusto ni Jesus ay ang maging bukas sila sa galaw ng Diyos para magbalik loob sila sa Diyos. Yun ang tunay na paghihilom. Yun yung tunay na pagbubukas. Ephata, be open. Para bagang sinasabi ni Jesus, mabuksan kayo sa katotohanan. Mabuksan kayo sa Diyos upang makamit natin ang tunay na pagkakaisa. Kaya mapansin niyo po, pinagkaisa pa ba ni Jesus yung 12 tribo ng Israel? Hindi na ho. Kasi mas malalim na pagkakaisa na ang binibigay ni Jesus. Buti na lang ho. Kasi kung ang pag-iisahin lang ni Jesus, yung 12 tribo ng Israel, hindi tayo kasali doon. Hindi tayo kasali ro sa 12 tribo. Buti na lang, hindi yun ang uri ng pagkakaisang gusto ni Jesus. Ang gusto ni Jesus, ang buong sanlibutan magkaisa sa awa ng Diyos. Ang buong sanlibutan magkaisa sa katotohanan ng Diyos, sa katarungan at kabutihan ng Diyos. At hindi ho ba yun din ang panawagan ng ating mahal na ina? Hindi lang sa Lourdes, sa lahat ng pinagpakitaan ng mahal na ina. Ano ang laging tawag ng mahal na ina? Conversion, repentance, consecration. Yun po ang tunay na pagkakaisa. Marami tayong maririnig na pagkakaisa ngayon. Pero mga kapatid, bilang Kristiyano, tandaan natin, ang pagkakaisang binibigay ni Jesus, pagkakaisa sa kabutihan. Mga magulang, hindi nyo lang sasabihin sa mga anak nyo, basta magkaisa kayo. Kahit na walang katotohanan. Kasi, alam nyo, pag nawala kayo, kung hindi pagkakaisa ang pinagkaisahan ng inyong mga anak, magkakawatak-watak din ho yan. Kung ang pagkakaisahan ng inyong pamilya, pera, hindi ho magtatagal ang pagkakaisang yan. Kung ang pagkakaisa ng inyong pamilya, happy-happy lang, ay, nagkakaisa tayo pag banding. Pasensya po, pag dumating ang pagsubok, magkakawatak-watak din yan. Katulad ng nangyari sa mga tribo ng Israel. Sapagkat ang tunay na pagkakaisa ay ang pagbabalik loob sa Diyos. Bago tayong malinlang ng mga huwad na pagkakaisa. Tandaan po natin, bakit po nakabayubay si Jesus sa krus? Nagkaisa ho yung mga taong sumigaw, ipako siya sa krus. Maraming kasalanan ang nangyari dahil sa mga huwad
na pagkakaisa. Minsan, mahirap dahil katulad ng nangyari dun sa natirang lipi, maliit. Ganon din naman ang Panginoon. Nung simula naman po ang mga Kristiyano ay maliit. Pero matibay ang kanilang batayan ng pagkakaisa. Sapagkat ang kanilang pagkakaisa ay pinagbuklod ng biyaya ng Diyos. Be open. Sana ang himalang ito ng Panginoon mangyari sa ating lahat. Maging bukas tayo. Maging bukas tayo. Huwag natin patigasin ang ating puso at magmistulang bulag tayo sa katotohanan. Huwag natin pairalin yung ating damdamin, yung ating sarili lang na kuro-kuro, yung sabi-sabi ng iba. Be open. Hayaan lang natin. Kung nahihirapan kang maniwala sa katotohanan at kabutihan, buksan mo lang ang puso mo. Humingi ka ng tulong sa mahal na ina at tutulungan niya tayong lalong maliwanagan sa katotohanan ni Jesus. Lalong matanggap ang tunay na pagkakaisa na galing sa Diyos. As we continue with this Mass, let us pray for that kind of healing, that we may be healed from our infirmities, from our bodily sicknesses, but more than that, we may be healed from sin. We may be healed from lies, from fake news. We may be healed from divisions and conflicts. We may be healed from obstacles that prevent us from achieving real unity. Ang tunay na propeta ng pagkakaisa ay si Jesus. Ang tunay na bukal ng pagkakaisa ay ang katotohanan at awa ng Diyos. Mabuksan nawa tayo sa katotohanan ito.